Hello, magandang hapon sa lahat ng makapanood ng aking video. Magbabalik ako dito kay Manny Pacquiao dahil nabubuwisit ako sa taong ito. Dahil sa pagiging bitter niya kay Vice Chairman ng PDP Laban na si Alfonso Atacoze, Alfonso Alfredo ang pangalan ng Coze, dinala niya sa Senado ang kanyang ah, kabitiran sa buhay, no? Tapos gusto pa niya papag-resignin si Kusi patungkol doon sa issue ngayon ng kuryente na everyday may 2 oras na tawag dyan, blackout bawat araw iyon. Kung tutuusin naman, tag-init ngayon sa Pilipinas at kulang tayo sa mga power supply. Pati nga tubig siguro doon, lalo na sa Manila. Kulang siguro, no? May lagi naman yan lagi, every year naman yan, kahit sinong pangulo pa nung mga nakaraan. Lagi na yan binabalita noon pa yung mga power shortage na yan. Tapos ito ngayon, dahil nga galit si Pacquiao dito kay Kusi, ayun, dinala niya sa Senado. Doon siya ang siste, pinagtawanan siya ni Drilon at saka ni Tito Soto, no? Dahil sa kanyang pahayag patungkol kay Kusi. So ito, ang nangyari dito sa kuryente na to, parang sabotahe to. Dahil duda ko baka may kinalaman pa si Manny Pacquiao dito dahil si Kusi ay isang energy secretary. At the same time ay siya ni Pangulong Duterte, vice chairman siya ng PDP Laban. So mataas ang posisyon ni Kusi kung tutuusin kaysa kay Manny Pacquiao. Pero si Manny Pacquiao, kung umasta, akala mo siya na yung chairman talaga ng PDP Laban. At lahat ng gusto niya ay sundin, walang kukontra. Ganun ang kanyang pananaw para sa kanyang sarili, para doon sa kanyang mga kasamahan, yung hahawakan niya sa liig lahat ng kanyang nasasakupan. So ganito ang nangyari ngayon. So ito, opinion ko lang naman ito, baka may kasabwat si Manny Pacquiao pa dito sa kawala-wala ng yung power shortage supply ng kuryente na to dahil nga sa inis niya kay Kusi na siya rin naman ang secretary ng Department of Energy. So pakinggan natin itong tawag dyan, balita dito sa UNTV. Hiningi na ng Department of Energy ang tulong ng Department of Justice kung ano ang magiging aksyon sa mga power generation companies na hindi sumusunod sa pulisiya ng Department of Energy. Partikular na ang patakaran na pagbabawal sa power plants at transmission facilities na magsagawa ng preventive maintenance tuwing panahon ng tag-init mula Abril hanggang Hunyo. Ayon kay DOE Undersecretary Wimpy Fuentebella, maaaring sampahan ng reklamong economic sabotage ang mga pasaway na power player. Nung umpisa, merong 2 planta na nakapasok pa rin sa preventive maintenance ng April, May, June. Sabi ng Department of Energy, hindi na po namin hihintayin yung Energy Regulatory Commission kung anong gagawin nila. Dahil isasama na rin po namin yung Department of Justice na kung hindi kayo susunod sa mga palisiyan ng Department of Energy, pinapaaral po namin kung ito po ay isang krimen that is tantamount to economic sabotage. Ang banta na ito ng DOE ay dahil na rin sa patuloy na pagnipis sa supply ng kuryente sa Luzon grid dahil sa mga biglaang preventive maintenance ng ilang power plant. Sa abiso ng ahensya ngayong araw, 4 na planta ang nagsagawa ng biglaang pag-aayos dahil dito aabot sa halos 1,600 megawatts ang nawala sa Luzon grid. Sa ilalim ng Department Circular ng DOE noong February 2020, ang mga generating companies ay pinagsusumite ng kanilang 3 taong plano para sa naka-schedule na pagpatay sa planta ng kuryente para sa preventive maintenance. Tanging ang hydroelectric power plants lamang ang pinapayagang mag-maintenance tuwing peak quarter. Naniniwala ang DOE na mahirap sa ngayon na magkaroon ng sabwatan sa pagitan ng stakeholders para tumaas ang presyo ng kuryente sa merkado. Yung sakwatan, maiiwasan na po yun kasi wala silang kikitain. No? May dineclare tayong market intervention. Ibig sabihin, hindi tataas yung presyo. Hanggang 6.25 lang yan. 6 pesos 25 centavos per kilowatt hour.
Tiniyak rin nila na patuloy na mapoprotektahan ng COVID-19 vaccine sa rotating brownout. Yung mga distribution utilities, inatasan natin. No? We have to protect the areas where the vaccines are. Ayon naman kay Energy Secretary Alfonso Cusi, gumagawa na sila ng paraan upang mapadali ang pagpasok ng isang power plant na dadagdag sa kapasidad ng Luzon Grid. Hindi po ganun kabilis ang pagtatayo po ng planta. No? Kaya nga po from the 2017 up to 2040, nakaplano na po yung mga gagawing planta. At naghahabol nga po tayo, katulad nga po nitong GN Towers na Dinginin, no po, na dapat nakapasok na. This is around more than 600 megawatts. Dapat nakapasok nga po ito. Na-delay lang po ito. Dapat noong Mayo pa ito nakapasok eh. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kasama kita sa partido, ang atin dito nadadamay kaming lahat dito sa partido pag ganyan ang resulta ng trabaho mo. Marami akong kakilala mga opisyalista from other country, Mr. President. Pag ganitong mga failure, Mr. President, kusa silang nagre-resign. Kusa silang Tingnan mo, sa sobrang bitter ni Manny Pacquiao kay Mr. Cusi, Alfonso Cusi, gusto na niyang mag-resign ngayon dahil lang sa isang memo ng Pangulong Duterte na magpatawag ng General Assembly meeting sa kanilang partido. Tapos hindi sinunod ng mga miyembro karamihan na ang sinabi ni Manny Pacquiao na huwag dumalo doon. Ayun, gumaganti siya ngayon kay Vice Chairman ng PDP Laban na si Alfredo Cusi. Mr. President, hindi na tinatanggal lang, hindi na kailangan tanggalin ng presidente. Tingnan mo kung gaano ka balahura ito si Manny Pacquiao. Pinagtutulungan pa ngayon sa Senado si Cusi na gustong patalsikin sa pangunguna nitong isang sakim at gahaman na sikat na hambugiro na Manny Pacquiao na hindi ayaw niya tanggapin na yung minsan dapat kasi sa tao, di ba, sa sports manalo matalo dapat tanggap mo, kaya nga sinasabi, di ba, pag sports lang. So ito si Manny Pacquiao hindi ganon. Hindi siya tumatanggap na yung bang talo siya. Gusto niya lagi siyang panalo sa kahit na anong aspeto. What I say, Mr. President, is as a secretary of the department, Mr. President, you have all powers to exercise your power. You have the authority to exercise your power na maiwasan yung blackout. Yung power mo na para gawin mo lahat ng kaya mong gawin para maprotektahan ang ating sambayan ng Pilipino na hindi magkaroon ng blackout o brownout, Mr. President. Pero brownout o blackout is the same. Parehas minaganda lang. So, ganun po, Mr. President. Kung ako, in my, like in boxing, ma-apply ko kasi sa career ko, Mr. President, ganyan eh. In boxing, pag may pagkukulang sa akin, sa aking style, sa aking footwork, sa aking depensa, lahat, everything, kasalanan ko yun kasi hindi ko ginawa. Ganon din yan kung yung responsibility natin na gawin natin yung trabaho natin, kapag nagkakaroon ng problema, ikaw ang masisisi, yan po yun. Kaya ngayon, sino sisihin namin? Alangan naman kaming mga tao, kaming mga consumers ang sisihin. Di yung sekretary ng energy dahil ikaw ang namumuno dyan. Sino po ang nagkulang, Mr. President? Mr. President, like I said, na ang nagkulang talaga dito yung sekretary. Ang sekretary talaga, Secretary Cusi, dahil... Tingnan mo, diretso ka agad kay Secretary Cusi ang nagkulang. Hindi ba pwede, si Secretary Cusi kasi ay nasa opisina lang yun. Hindi ba pwede yung may mga galamahiyan na nagtatrabaho sa mga planta? Hindi ba pwede iyon ang unang sisihin bago si Secretary Cusi? Better lang kasi si Manny Pacquiao at gustong makaganti kay Secretary Cusi. Kaya siya ngayon dito nagpuputak sa Senado para makakuha ng mga kasama na isa ring mga stupid senators na gustong nilang pagtulungan at mapatalsik itong Secretary Cusi dahil lang sa isang ambisyon ni Manny Pacquiao na hindi sinunod ng kanyang kapartido ang kanyang kagustuhan na isnabin ang General Assembly at huwag dumalo.
Kaya ito, naghiganti itong isang mamang sinaniban or namaligno ng ng kanyang ambisyon. Ikaw ang secretary ng department. So, kung ano mang mga problemang ganito, ikaw talaga ang may problema kasi you can exercise your power to solve the problem. Ikaw ang may command responsibility for this problem lahat. Kahit nakasama kita sa partido, ang atin dito nadadamay kaming lahat dito sa partido pag ganyan ang resulta ng trabaho mo. Ang akin dito, Mr. President, is gusto. Ang yabang ni Pacquiao. Kung tutuusin, isampid lang naman siya dyan sa PDP laban Doon yan siya sa partido dati ni Binay na United Nationalist Alliance siya noon. Hinila lang siya doon ni Coco Pimentel na yung senador na dating anak ni Nini Pimentel. Nung pinatalsik siya doon bilang chairman sa PDP. Tapos hindi pa ito siya elected si Manny Pacquiao. Tapos kung umasta, akala mo elected vice president ng PDP laban ang peste. Na kahit kasama kita sa partido, ang intention natin is para sa taong bayan. Hindi ito para sa sarili natin, kundi para sa taong bayan. Sa bansa natin na magkaroon tayo ng development. Hindi ito, lilipas lang din tayo sa mundo. Ang importante yung maiwanan natin at yung legacy na maiwanan. Mali si Manny Pacquiao. Personal na si Manny Pacquiao ngayon. Hindi ginagamit lang nito ang taong bayan. Ginagamit lang nito ang issue ng brownout ngayon na baka sinabutahi pa. Para lang may maibato siya doon sa kanyang taong kinaiinisan. Accomplishment natin dito sa mundo. Ang ibig po bang sabihin, nananawagan ang Senator Pacquiao na dapat magbitiw na ng pwesto sa Secretary Cusi? Dahil siya po ang may pananagutan nito, siya ang nagkulang at maraming nahihirapan, maraming napipinsara dahilan dito sa kanyang kakulangan at pati ang Pangulo ay napapahiya rito. Iyon ba po, ayun ang hinihiling ng Senator Pacquiao na magbitiw na ng tungkulin si Senator Cusi, si Secretary Cusi? Mr. President, marami akong kakilala mga opisyalis from other country, Mr. President. Pag ganitong mga failure, Mr. President, kusa sila nagre-resign. Kusang magre-resign kaagad may kunting failure. So paano masolusyonan? Kung magre-resign kaagad yung isang halimbawa si Secretary Cusi na kunti lang yung hindi naman gaano kalakihan na kada araw halos kalahating araw or buong mag-araw, buong maghapon or buong magdamag ang blackout. Kung mag-resign siya kaagad, paano masolusyonan yung problema? Paano niya malaman yung problema? Kung sa kunting galaw lang, sa kunting problema lang, mag-resign ka agad. Talagang ito si Manny Pacquiao, wala dito, wala. Kagaya ni Doke. Yan. Kahit gaano ka-inutil si Doke sa DOH, pero manatili pa rin kasi hindi siya pwede napalitan dahil nasa kalagitnaan na tayo ng problema ng pandemya. Gaya lang din yan ng yung car racing. Kung nasisiraan, kung yung maniho ay mabagal, magpatakbo, tapos naunahan na ng ibang mga sasakyan, pababain mo ba yung maniho para palitan siya? Di mas lalo yun, di ba? Mas lalo yun mahuli dahil pinababa mo at yung ipapalit sa kanya hindi pa dumarating. Ganon yun ang issue dito. So halimbawa, papag-resign ni Manny Pacquiao si Cusi, tapos mag-appoint sila mag-appoint ng bago na sekretary. Pag-aaralan pa po yun kung ano ay yung mga mangyayari, kung ano yung mga nakaraang kanilang mga pinaplano na gawin sa Department of Energy. So pag-aaralan pa po yun at matatagalin, taon din ang aabutin. Itong Manny Pacquiao kasi bogo, walang alam, kaya ang gusto niya kagad mag-resign si Cusi dahil galit siya. Dahil galit si Manny Pacquiao dahil nga sa hindi siya sinunod sa kanyang gusto. Kusa sila nagre-resign, Mr. President, hindi na kailangan tanggalin ng presidente. Pero
dito sa atin, may due process tayo. Then, i-explain niya, ipakita niya na makarecover tayo na hindi siya nagkulang or di, nagkulang na talaga dahil magkaroon na ng blackout eh. So, ipakita niya yung sincerity niya, na ayusin niya yung problema na ito at hindi na maulit. Kasi kung paulit-ulit yan, para tayong niluloko nito, Mr. President, at pangalan natin at kapakanan ng taong bayan ang hindi natin iniisip. Dahil sa mga sinabi ni Manny Pacquiao na Talaga ang utak ni Pacquiao na alog na sobrang alog. Siguro si Marquez ang nakaalog talaga ng husto ng kanyang utak nung naglaban sila dahil siyempre, di ba, hinimatay nga iyon noon. At akala nga ni Jinky patay na kasi grabe nang iyak ni Jinky noon dahil nga nakabulagta na doon sa ring yung kanyang asawa. Ayun, ito na siguro yung epekto sa mga suntok ng mga kalaban ni Manny Pacquiao doon sa pagbuboksing niya. Kaya ganito siya kung mag-isip ngayon, wala sa hulog. Kaya sana, tanggalin na yan dyan sa PDP Laban. Siya lang naman ang maingay dyan eh. Wala din naman siyang kwenta. Yun lang yun, buwisit. Nabubuwisit ako dito sa Letseng Pacquiao na ito na, paghikog Manny Pacquiao gaya-iya ka.